Hi guys, so I hope you are having a good day today. I am Glenn Betty Francis A. Panday from Bus 2-2, and today I'll be presenting the Managing Emotional Manhood, Fighting and Fostering Fear in Mixed Martial Arts by Christian A. Baccaro, Douglas P. Schrock, and Janice M. McCabe. So, isa itong research study na ginawa ng mga nasabing authors. Tungkol ito sa mga manlalaro ng mixed martial arts and kung paano nila dinideal or ano yung kanilang mga response sa kanilang mga emotions when it comes to their field, specifically mixed martial arts. So first, let us study the story about Juan and Mike's post-fight. So, basically, merong dalawang lalaki na nasa loob ng locker room na galing sila sa katatapos lang nilang laban. So, ang unang manlalaro ay si Juan. Siya yung nanalo. So, si Juan ay meron siyang mga pasa or mga sugat sa ilalim ng mga mata niya habang siya ay nakaupo sa isang folding chair and nakatulala siya. Merong dalawang paramedics na tinutulungan siya na para magkaroon ng malay, pero nakangiti lang siya habang namamaga yung kanyang labi. At sinusubukan niya pa rin makicommunicate kahit nahihirapan siya. So sa kabila naman ay si Mike, yung kalaban niya, which is siya yung natalo. Si Mike naman is nakasandal sa wall and kinakausap siya ng trainer niya. Habang dumadaloy yung dugo niya ay siya rin naman pagdaloy ng luha niya. So binigyan siya ng towel ng trainer niya, which he brought to his face with shaking hands. So tinanong siya kung bakit daw siya malungkot or bakit siya umiiyak. Dahil nga ayaw ni Mike na natatalo. So basically, yung naging post-fight experience ni Juan at saka ni Mike ay isang patunay or nag-highlight sa mga manlalaro ng mixed martial arts na meron silang dalawang bagay na kinakatakutan. Ang injury at saka losing or pagkatalo. So, next slide na tayo. So, dito naman sa part na to is tatalakayin natin yung kung ano ang concept of mixed martial arts. So, basically, ang setting ng or ang lugar na pinaggaganapan ng mga mixed martial arts ay syempre arena. So, kung alam niyo yung arena nila is para siyang hindi siya ganong kalaking arena or ring na meron siyang multiple edges and meron siyang bakod pero wala siyang takip sa taas. So if nakakapanood na kayo ng mga ganong or nakanaray nyo na mapanood yung mga mixed martial arts ng mga competition sa television or sa social media, so malalaman nyo. So ang mga MMA fighters, hindi lang sila totally sa physical combat na engage. Hindi lang katawan lang nila or physical na katawan lang nila yung puhunan nila. Pero kasabay rin ito is kung paano sila mag-response sa kanilang emotional manhood. So, ang konsepto ng mixed martial arts ay hina-highlight ang cultural mandate na ang mga lalaki ay kaya nilang i-deal yung emotion nila such as fear and vulnerability. Kasi bata pa lang sila, natutunan na nila yon at saka na-shape na rin sila mula ng kanilang mga kaibigan, parents, and coaches. So basically,
once na lalaki ka, pagka panganak pa lang sa'yo, or habang lumalaki ka is nasasanay ka na sa mga tingin sa'yo ng mga tao nakapalibot sa'yo na capable ka na maging malakas, na you are someone na nag-embody ng masculinity. So, balik tayo sa concept ng mixed martial arts. So, as men prepare for fights, they must master martial arts techniques while simultaneously confronting their fears, embodying the societal expectation of bravery as a hallmark of masculinity. So, as part ng preparasyon nila or pagiging ready nila sa mga laban nila, bukod sa pagmamaster ng martial arts, sa mga techniques, technicalities, yung mga kung paano sumuntok, paano sumipa, ay siya lang din namang kasabayan nila kung paano nila ma-achieve yung societal expectation sa kanila na matapang sila as part nga ng nasabi kong masculinity. So yung study na ginawa nila is to expand existing literature by framing this emotional management as a form of gendered identity work, suggesting that how men control their emotions significantly shapes their masculine identity. So basically, ang pinaka-concept ng study na to, not just as a concept of mixed martial arts, but this study is kung paano nga ba konektado yung mga paano dinidil ng mga lalaki yung mga emotions nila, dahil habang kinikilala nila yung sarili nila na someone na may masculine identity. So next page. So imbes na tignan lang natin yung masculinity as a fixed trait, pwede natin siya tignan sa isang perspective na malawak, na hindi lang siya na someone na ugali lang. Is it someone na paano to nakaka-apekto sa paggalaw ng mga lalaki sa pang-araw-araw, kung paano dinidil nila yung emotions nila, paano yung response nila sa mga social psychology na nangyayari sa kanila. So basically, lahat ng yon is pwede natin makita sa mga social interactions. So this notion underscores that emotions are not merely personal but are integral to public displays of manhood. So basically, yung mga lalaki is mostly pinapriority nila kung ano yung ipapakita nila sa mga tao, which is kung ano pinapakita nila is someone na nasa spectrum na ng manhood. So reinforcing power dynamics within various contexts. Managing emotional manhood emerges as a critical area for further exploration in understanding gender identity across diverse social landscape. So, magandang pag-aralan natin kung paano ang emotional manhood or paano ba nagwo-work yung masculinity as emotions, para nang sa gayon maintindihan natin na ang gender identity is something na sobrang diverse, na isa siyang malawak na spectrum when it comes to our social landscapes. So next page. So dito naman tayo sa theoretical background ng study. So emotion management is a complex process involving the suppression or evocation of feelings to align with culturally defined norms, shaping how individuals express themselves in various contexts. So, ang emotion management is something na malawak na proseso na kung saan inaalam natin kung ano yung nararamdaman natin sa mga nangyayari sa atin. So, mostly kung ano yung mga nangyayari sa atin is somewhat na meron tayong response emotionally. So, itong pag-aaral na to na ginawa ng tatlong author is a narrative outlines that nuances of emotion work,
distinguishing between individual efforts, such as a student controlling anxiety during exams, and interpersonal dynamics where one person influences another emotional state. So kung kung i-compare natin siya sa sa common na experience ng mga student is as tayo as a student, habang nag-exam tayo, is somewhat may nafe-feel tayong anxiety. Pero ang pinaka-goal natin is matapos yung exam ng maayos, magkaroon tayo ng magandang score, or masagot natin ng maayos yung exam natin. Pero, hindi natin maiiwasan na may mafe-feel tayong anxiety or pressure. So, basically, ganun din yun kung paano natin dinidil yung emotions natin. Meron tayong may mga responses tayo na ginagawa talaga natin, na normally na ginagawa natin, pero hindi natin maiiwasan na may mafe-feel tayong emotions towards dun sa ginagawa natin, or so kung ano yung nare-receive natin mula sa palabas. So, historically, social psychology has portrayed men as less adept at managing emotions than women, largely due to societal expectation that discourage men from expressing vulnerability. So, kung pagbabasehin natin ang history, so mostly paniniwala kasi na ang mga lalaki is mas mas hindi sila showy when it comes to their emotions compared to women. Kasi naniniwala sila na ang mga lalaki is dapat hindi nagpapakita ng kahinaan. Kasi yun yung set sa society natin, na ang lalaki is palaging malakas, palaging matikas, palaging matapang, walang kinakatakutan, walang matinding kalungkutan. So, however, emerging research reveals a more intricate picture of men's emotional lives, suggesting they engage in emotion work in distinct, often masculine ways. So, tuwad sa mga research study is napapakita na ano yung iba pang perspective when it comes to men's emotional lives. Pero mostly kasi nandun pa rin talaga yung paniniwala na yung response nila is based pa rin sa pagiging masculinity nila. So, yun. Next slide. So, this study is nag-highlight ng iba't ibang parts or factors. Meron ditong fighting fear, scripting, framing, othering, and fostering fear. So, mag-start muna tayo sa fighting fear. So, fighters recognize that feeling fear is acceptable as long as it remains manageable. So, naniniwala yung mga MMA fighters na okay lang or normal lang na magkaroon ng takot. Pero, katanggap-tanggap siya kung kaya siyang tansyahin o kaya rin siyang tuldukan. Not totally na yung fear is tuloy-tuloy lang yan. Something na ganon. Pero, matutulda ka niya, matatapos yan. So, this perspective allows them to channel their emotions productively. By transforming fear into confidence, they align with cultural ideas of masculinity, where maintaining composure in perilous situations exemplifies bravery. So, instead na mag-dominate yung fear is pinapalitan nila ng confidence or nung kumpiyansa sa sarili. So, paano nila ginagawa yun? They align with cultural ideals of masculinity. So, mostly dapat kapag masculine ka nga, dapat mangingibabaw yung katapangan mo. So, nasiset sa kanila na kailangan matapang sila.
So, dahil dito, mas lalong nai-reinforce yung pagkakakilala nila as a men, as someone na matapang, na walang kinakatakutan, as expressed in Kipling's famous lines about keeping one's head amid chaos. To uphold their masculine status, cage fighters engage in emotional management strategies such as scripting and framing, enabling them to navigate their fears effectively and present a strong facade in the ring. So, yun nga sabi ko, yung mga factors na nabanggit ko kanina tulad ng scripting, framing, othering, and fostering fear is somewhat na mga strategies ng mga fighters para magkaroon sila ng strong facade or parang maitago nila or may maipakita sila sa mga manonood habang nasa loob sila ng ring. So, next slide na tayo. So, next factor tayo is scripting. So, yung mostly na mga, kung titignan natin kasi, parang mostly na-assume natin na ang mga MMA fighters is sanay na sila sa mga suntukan, sa mga sipaan, sa mga chaos. Pero yung mga fighters is nagkakaroon pa rin sila or parang natatansya pa rin nila na merong mga unpredict situation na pwedeng makaharap nila sa laban. So, nagkakaroon sila ng strategic planning or tinatawag na scripting. So, dito nagkakaroon sila ng game plans or isinasabuhay nila yung mga techniques na natutunan nila throughout their training, which can help them to control emotions. Na instead na may takot sila, nagkakaroon nga sila ng kumpiyansa or mas nagiging matapang sila na hindi sila aatas sa laban kasi meron silang baon. So, with this aligns with their cultural ideals of masculinity. So, habang nagpe-prepare din sila, hindi rin mawawala dyan yung pag-aaralan nila yung kalaban nila, yung mga magiging kalaban nila. So, maalamin nila yung naging strategy ng kalaban niya nung mga nakaraang laban niya. And then, somewhat magre-rehearse or pag-aaralan mo talaga palagi. Matinding training talaga ang kailangan dyan para ma-maximize yung lakas nila at mas ma-minimize yung takot nila. So basically yung mga maraming experience na ng mga malalaro is leverage their knowledge of strengths and weakness, often relying on extensive research and shared insights within their training community. So, ang pinaka-focus talaga ng mga sanay na or mga batikan na sa mixed martial arts is pinag-aaral nila kung ano yung kalakasan nila at kahinaan nila. Ganon din sa pag-aaral ng kalakasan at kahinaan ng mga magiging kalaban nila. Kaya, throughout dun sa training season is lahat ng possible na makakapagpalakas sa kanya physically, emotionally, gagawin niya kasi gusto niyang manalo. So, ganun ang mga nagiging preparation or script or strategic planning ng mga fighters. So, next slide tayo. So, this preparation becomes ingrained in their muscle memory, allowing them to execute their strategies instinctively during fight. So, connection sa scripting is, syempre habang nagtitrain na sila ng matagal na panahon, lahat ng yan is tatatak sa isip nila and somewhat mami-memorize nila yon or may tinatawag kasi tayong muscle memory
once na naiset na siya sa mind mo or parang naitatak na siya sa utak mo, kusang magpa-function na yan eh. Kusa nang gagalaw yung kamay mo pag susuntok, kusang iiwas na yung mukha mo kapag susuntukin ka, kusa nang sisipa yung yung paa mo kapag nakikita mo na nga malakas ang sipa mo. So scripting is not only about kung paano i-manage yung emotions nila, pero pinaka-highlight talaga ng scripting is kung paano nila ma-shape yung sarili nila para ma-achieve nila yung victory. And also, hindi rin natin maiiwasan ang pagkatalo. Pero, ang pinaka-importante talaga dun is nagpakalalaki talaga sila. So, parang pagsasayaw yan eh, as long habang nagpa-practice ka ng tuloy-tuloy, magiging memorize mo na yun, lilinis yung galaw mo. And may chance ang manalo ka or may chance ang may mas pagaling sa'yo kaya matatalo ka. So, yun ang tinatawag natin scripting sa mixed martial arts. Next slide. So, framing. So, ang mga MMA fighters, meron silang tinatawag na framing techniques para ma-manage yung emotional and physical state nila. So, para may siniset sila sa utak nila na kapag nakipaglaban ka or lalo na kapag sanay ka nang makipaglaban sa mixed martial arts is somewhat naiisip mo na lang na ano na naman to, parang normal na araw lang to sa gym, sa training grounds, or pwedeng nasiset rin sa utak mo na pinagkakakitaan ko to, so ito yung nagpo-push to sa akin na magtuloy-tuloy para magtuloy-tuloy as a MMA fighter or something na may makukuha ako ditong mahalagang experience na pwede kong magamit or pwede na makipag-improve sa akin or pwede na mag-benefit sa akin. So, they mitigated fear and enhanced confidence by these ways. So, lahat ng yon na sinabi ko kanina is somewhat na nakatutulong para mabawasan yung takot nila or yung pagkawala ng tiwala sa sarili na nagiging kumpiyansa. So, dahil yon sa mga mindset na ganon is nasi-shape sa mga fighters kung paano ang gagawin nila sa competition. Ano yung magiging preparation nila? Ano yung magiging strategies nila? So, with newer fighters often framing fights as opportunities for growth, while veterans emphasize professionalism. So, mostly naman kapag ipa-compare natin yung mga bagong fighters sa mga veteran, is yung mga fighters is nag-aim lang sila na kaya sila sumasali or patuloy silang sumasali kahit nabaguhan sila is para magkaroon ng growth. Syempre, parang gano'n din naman na kapag may isa kang ginustong isang bagay and hindi ka totally magaling doon, so magtutuloy-tuloy ka, nandun yung consistent mo as someone na committed ka sa ginagawa mo. Ganun rin sa mga parang sa mga baguhan na mga MMA fighters. They are willing to fight and fight and fight para magkaroon sila ng growth and para mas lalo mahasa yung skills nila. Pero comparing naman sa mga veteran as someone's na sanay na sa laban, so sabi ko kanina is meron na silang muscle memory, alam na nila yung gagawin nila sa ring.
So, doon na naipapasok na lang yung professionalism. Kapag natalo sila, tatanggapin nila yun. Kapag nanalo sila, tatanggapin nila yun. So, although fighters publicly maintain a distinction between training and competition to assert dominance over non-competitive gym members, backstage, they supported each other in managing pre-fight emotions. So, kung commonly nakikita natin na pag nasa loob na sila ng ring is pinapakita na matatapang sila, na parang galit sila sa isa't isa, na magkaaway sila. Pero most of the time is kapag nasa labas sila ng ring or nasa backstage sila is sinusuportahan nilang isa't isa, which is part of professionalism. Kasi ang professionalism, hindi lang siya something na ma-achieve mo na kailangan mo na madami experience. Ang professionalism is something na dapat meron kang etiquette or ethical characteristics para masabi na isa kang matinong manlalaro. So, as yung mga MMA fighters is kapag nandun sila sa likod ng hindi nakikita ng iba or nasa backstage sila, andun yung supportahan nila sa isa't isa na tapangan natin ganito, kaya natin to, parang ganun. Is good luck na lang tayo bro sa laban. Kung sino na naman manalo, siya mananalo. So ganun. Para din yan sa sa klase. Nandun pa rin sa part ng mga student na may competition when it comes to aiming a higher grades or sa mga ranking kung compare dati. Lalo na nun na may mga top 1, top 2, top 3 pa. Pero pag nandun sila sa classroom is hindi mawawala yung tulungan nila as student, na kapag yung isa is kailangan ng tulong para intindihin yung isang lesson, nandun yung isa para i-explain. Kapag kailangan ng kamay for a specific project or a specific output na kailangan ng tulong, nandun yung klase para tumulong. So, ganun din yung mga MMA fighters na nagtutulungan sila by uplifting each other, specifically to their emotions, na siya lang din naman mabubugbog yung mga katawan nila. Dapat hindi naman mabugbog yung emotions nila. Nang sa gayon, kaya nilang i-deal kung ano man yung kahihinatnan ng laro. So, next is othering. Othering naman na tayo. So, ang mga MMA fighters is naiipon din yung kumpiyansa nila by using othering. So, to define themselves as superior to their opponents. So, hindi rin natin masasabi na nandun yung parang maliit na yabang. Parang i-compare nila yung sarili nila sa iba na someone na mas angat. Ginagawa nila itong mindset na to para ma-uplift yung personal ego nila. So this process involved creating powerful self-images or belittling their opponents, reinforcing their belief in victory. So ang othering is it is a process na nagbi-build sila ng powerful self-images, characteristics, or egos, or pwede rin naman na minamalit nila yung mga kalaban nila para magkaroon sila ng focus sa pagkapanalo. So trainers and teammates also engage in this emotional work, providing personalized pep talks to boost fighters' confidence. So yung mga trainers, yung mga
umahasa or mga coaches sa mga fighters is meron din silang mga pep talks or meron din silang mga motivational na conversation para ma-uplift yung mga fighters nila. So, fighters drew on cultural stereotypes, media imagery, and even racial or nationalistic views to amplify their masculine dominance. So, yun nga sabi ko kanina is, since naman na nakasanayan na nila na na-view sila ng mga tao someone na malakas, matapang, is nakatutulong yun para maging dominant sa sarili nila yung masculinity nila. So, by transforming fear into confidence through othering, nagkakaroon sila ng ideal for their manhood, reinforcing their emotional control and credibility in the sport. So next slide naman na tayo. Last factor is fostering fear. So pinaka-importanteng factor to. So fighters manage emotional manhood not only by controlling their own fear but also by deliberately instilling fear in their opponents. This manipulation of emotions through physical intimidation, strategic posturing, or embodying racial stereotypes allowed fighters to assert dominance and reinforce their masculine identities. So yung mga manlalaro is meron silang way na makontrol yung fear nila by yung takot is inililipat nila sa mga kalaban nila, or meron silang way para matakot yung mga kalaban nila. Nagagawa nila ito sa paraan ng meron silang physical intimidation na nandun pa lang yung aura, andun pa lang sa aura nila or sa physique pa lang nila is katakot-takot pa sila, malalaking katawan, mga fierce look, na matapang na mukha. Dun pa lang is may chance na katakutan na sila ng mga kalaban nila. Dahil dito, nagkakaroon ng parang hindi lang, bukod sa natatakot na yung mga kalaban nila is siya rin namang nadadagdagan yung tapang sa sarili nila. So by evoking fear, they position themselves as powerful, capable of unsettling their rivals' emotion defenses, which further boosted their own confidence. So gaya nga nasabi ko kanina is dahil nga sa natatakot na nila or parang nafe-feel nila na mas magaling sila sa mga kalaban nila, is nagkakaroon ng power sa sarili nila dahil nga dun sa naging way nila na magkaroon ng powerful aura or parang manipulation sa sarili nila at sa mga kalaban nila. So this emotional micropolitics, whether through calm confidence or aggressive theatrics, affirmed their superiority and signified that they were to be respected and feared as men. So dun nga sa sinabi ko kanina na way of sa responses nila or sa mga sa mga ways nila, strategies nila is pwedeng merong pinakikita nila na kalmado sila pero nandun yung tapang. Meron din naman na mga player na nagdi-display sila ng mga aggressive behavior na kagano'n sila na aambahan nila yung mga kalaban nila na nagbibiro-biro pa sila. Pero lahat ng yun is way na magkaroon sila ng superiority and mas-signify na karespe-respeto sila and na kinakatakutan sila as lalaki. So, ayan is pupunta na tayo sa conclusion, which is the last part. So, to conclude this topic,
Mixed martial arts fighters manage their emotional manhood by suppressing fear and evoking confidence, creating a convincing masculine identity. So, ang mga mixed martial arts fighters ay nagkakaroon sila ng management sa kanilang mga emotional responses as part ng kanilang manhood by nililitan nila yung takot nila at nangingibabaw yung confidence nila na nakatutulong na ma-feed yung masculinity nila. So this emotional work involves not only managing their own fear but also seeking to instill it in opponents through intimidating personas and strategies. So mostly ang mga ginagawa ng mga MMA fighters is talagang parang nililimitahan nila yung takot nila at nililipat nila yun sa mga kalaban nila by creating intimidating personas and nag-execute sila ng mga strategies na natutunan nila throughout their training. So as someone na experience mga manlalaro is acting as emotional guides teach newcomers how to control fear and build confidence despite the inevitability of loss and injury. So, hindi rin naman mawawala sa mga experienced fighters or sa mga veteran na tinuturuan nila yung mga baguhan kung paano i-control yung takot nila and magkaroon ng tapang sa ring kahit na nandun yung kasiguraduhan na pwede silang matalo or pwede rin silang manalo pero lalabas sila sa ring na baldado or injured rather. So this process highlights the gendered nature of emotion management, linking it to broader social and cultural ideals of masculinity and power. So naging magandang study yon na mapag-aralan kung ano yung mga nature when it comes to masculinity, specifically to their emotional management, linking to broader social and cultural ideals of masculinity which are commonly or important actors when it comes to the gender spectrum, na lahat ng yon is somewhat na nangyayari dahil rin sa connections ng mga taong nakapalibot sa atin. So, which are reinforced both in and out of the cage. Not only sa sarili namin mararamdaman, kayo rin na nakakakita is mararamdaman nyo rin, parang ganon. So, to conclude, this study is naging bahagi na talaga sa mga lalaki na i-dominate sa sarili nila ang katapangan at hindi nagdi-display ng anumang takot kasi naniniwala sila na bahagi yun ng pagiging lalaki and inaasahan sila ng mga tao na mag-display ng masculinity kasi yun na naset na sa utak nila na lalaki ka, matapang ka, ganon. So kung i-base natin na magandang naging focus ang mixed martial arts is kasi ang mga lalaki is takot matalo at takot sa mga injury. Kung i-compare natin, takot sila mahusgahan, takot sila na manliit yung ego nila kasi yun nga, nasa talaga sa sarili nila na lalaki kami, matapang kami, hindi kami umiiyak. So ganun. So to end this presentation, I have this quote from Travis Bradbury. Emotional intelligence is the ability to make emotions work for you instead against of you. So, ang emotional intelligence is something na dapat
alam natin kung paano i-manipulate yung, or not totally manipulate, or alam natin kung ano yung nararamdaman natin. Pero, yun dapat is para sa sarili natin. Hindi dapat kinakalaban yung sarili natin. Kung anong nararamdaman natin is dapat binavalidate natin. Because all feelings are valid. Hindi mo masisisi ang emotions mo kasi yun talaga ang mararamdaman mo sa certain situation. Hindi mo dapat siya questionin at hindi mo rin siya dapat pigilan. Okay lang na maramdaman mo ang isang bagay dahil sa isang pangyayaring hindi mo inaasahan. So, ganon. So, I hope you learned a lot and thank you for listening. Thank you so much. God bless you all.